Oh, hi, madam people! Ngayon, pupunta naman kami sa Munnar Adventures. So, ngayon, madadaanan namin yung Adimali Viewpoint, Valara Waterfalls, Ridge Waterfalls, and Atukad Waterfalls. Itong lugar na binanggit ko ay ito yung pang-Pilipinong lingwahe. Pero, kapag sa kanila na pag-pronounce is iba yung lingwahe nila. Kaya yung Atukad is iba yung pag-pronounce. Pero, sa atin is, basta yan, gano'n na yun. Ito yung lugar na madadaanan namin bago kami makarating doon sa town ng Munnar. Kaya nakikita mo yan, ito yung Adimali Viewpoint. So ito po siya, ayan. At saka sobra pong lamig andito kasi nakikita mo yung mga yung fog niya. At saka medyo umuulan din yan. Ito yung Adimali Waterfalls and Adimali Viewpoint. Kaya makikita nyo, at saka malalanghap mo rin dito yung lamig ng hangin, simoy ng hangin. Kaya mga guys, gusto nyo mag-adventures, punta na kayo dito. Ito na pala yung isang Valara Waterfalls. Ang dami mga turista. Iba't ibang mga lahi. Yung ibang lahi is na sa mga taga Middle East. Pupunta rin sila dito. Andito nakikita yung mga mahabang mga damit yan, taga Middle East. Tsaka yung mga iba-ibang mga din. Turista na dito. Tsaka ang sa gilid niya is may nagbibinta ng mga souvenirs. Talagang ganda. At saka ang mura lang din. Kapag gusto nyo, pumunta rito. Halika kayo guys. Sabihin niyo sa akin. Kapag nandito na kayo, sa Kerala. Nandito yun sa mga Kerala. Ang daming waterfalls dito kapag gusto nyo pumunta. Kaya, ayan, mag-selfie muna kami bago kami isang pinakamahabang papuntang Munnar. Dati noon, kasi yung previous videos ko, nung first time ko nagpunta ng Munnar is wala pa yung tubig. Ito yung harap ng isang Valara Waterfalls, harap niya. Kikita mo yung isang clouds. Tsaka ito na naman is isang Valara Park din yun. Syempre, hindi ko alam ang Valara Park. Ito parang Ridge Waterfalls na dito kasi marami kaming dadaan ng waterfalls. Pero sinulat ko naman is itong mga waterfalls na madadaanan namin. So, it means ito yung Ridge Waterfalls. Kaya kasi sobrang lamig dito. Nakikita mo kahit brown siya. Tingnan, nakikita mo yung mga clouds doon. Ayan siya. Minsan, hindi mo na makikita yung daan papunta doon. At saka medyo 1 o'clock ata ito. Sorry, it's 12 o'clock. Ito naman is maliliit lang yung falls. Pero sobrang daming tubig. Hindi ko alam kung saan galing yung tubig na yan. Kasi nung pumunta kami, wala. Dry na dry talaga yung lupa. At saka wala talagang tubig na dumadaloy. Galing sa bundok. Tsaka ito naman yung viewpoint. Talaga ang ganda talaga dito. Sobra. Makikita mo yung mga mahabang bundok. Para siyang sobra. Hindi ko alam kung may mga tao bang umakyat dun sa bundok na yan. Hindi ko alam. Kasi iyang bundok na yan is malayo pa yan. Makikita mo yan. Bago ka lang umentar sa isang. Papunta ka pa lang. Makikita mo na yung bundok na yan. Sobrang malayo. Pero madadaanan din namin yan. Yung bundok na yan. Pero sa gilid lang dadaan. Hindi pwedeng umakyat sa dulo. Sa daan lang. Parang slide lang. Kaya madaanan din namin yan. Bundok na yan. Look here. Sobrang ganda talaga. Grabe. Sobrang ganda. Sobrang. Ayan, nakikita niyo yung clouds niya. Alas 12 pa yan. Alas 12, nakikita mo pa yan. Okay. Yung puting-puti na parang may sunog. Pero hindi sunog yan, Ayan. Marami din dito mga simbahan. Pero walang mga landslide nang nangyayari ata dito. Kasi ang daming mga puno. At saka yung mga puno dito, parang matanda na. Sobrang laki. Super laki. Yung daanan dito ay parang pinapalaki nila. Naka-renovate yung mga daanan. Ito naman isang Kalar. Ito yung Kalar Waterfalls. Ito din yung Kalar Waterfalls na ito. Yung, hindi ko pa siya nabanggit dun sa Pero ito yung Kalar Waterfalls. Yan. Tignan nyo ang lakas ng tubig. Hindi ko alam saan yung galing yung tubig na yan. Marami din ditong tao. Pero wala lang. Hindi ko sila nasali sa video. Ang dami din yung tao dito nagpe-video. Isa na ako doon. Ang dami yung waterfalls na daanan namin. Ito yung lugar ng Kalar.
Bago ka makarating doon, siguro ang dami mo pang daanan, dami mo pang bibidyuhan. Talagang super. Ayan, parang giniba yung sa gilid kasi pinapalakihan yung ano nila, yung daan papunta doon. Pinapalakihan talaga yung kalsada. Ayan o, dyan kami na-amazed. Dahil yung sa ano, grabe. Yung sobrang, yung nanginginig ka na. Tapos nakikita mo yung fog na yan o. Tapos sa dulo, tignan mo, wala ka na makikita. Ayan, madaanan namin ito. Ayan. Yan yung clouds na yan. Sabi ko, dandaan ka. Parang sabi ko, ay, abot kamay ko na yung fog. Sabi, maraming mga nagpipictures. Bumaba din kami dyan. Doon para sa dulo. Ayan, tignan nyo. Kaya dandahan lang. Tapos, nag-headlights kami niyan. Kasi talagang, hindi mo nakakatakot. Pag liko mo, baka may sasakyan kang nasa lubong. Kasi paikot-ikot. Tingnan mo, naka-headlight sila. Naka-light. Lahat. Ayan, tingnan mo dun sa dulo. Wala ka nang makikita. Ang mga kahoy. Pati mga kahoy mo. Ayan, sa dulo. Wala ka na. Di ba ang ganda? Unang beses ko lang nakalangap ng ganito at saka parang hawak, parang abot kamay ko yung yung usok. Yung usok na yan is talagang maaamoy mo at saka yung feel mo talaga siya. Tapos tumatay yung balahibo ko. Dahil nga sa lamig, nanginginig ako dito. Dahil lang yung hindi na kasi namin to trip yung pupuntang Munar. Actually pupunta kami nung hindi ko alam kung tukod. Basta yung isang waterfalls, pupunta sana kami doon. Tapos yung way pala na papuntang Munar is parang pareho lang sila. Kaya naisipan namin pumunta dito. Sabi niya is 2 hours kasi yung biyahe papunta doon sa isang waterfalls. Tapos yung galing namin sa bahay at papunta dito sa Munar is 3 hours. Then, sa 2 hours, is yung 2 hours lang yun is waterfalls lang makikita namin. Pero yung 3 hours na yun, ito na yung makikita namin. Kasi sabi nila, mas maganda daw pumupunta doon pag around September at saka usually September is more like this. September and December is more color. Ayan, maraming mga tourist din. Pero mas maganda doon is mag-overnight staying ka doon sa Munar. Talagang umaga pa lang, bali alas 3 pa lang, alas 3 ng hapon is talagang sobrang lamig mo, feel mo yung lamig. Yan. Talagang maka-headlights ka dahil wala ka talagang, minsan, wala kang makikita puno minsan, lalo na malakas magpatakbo. Madilim talaga, alas 12 pa lang yan, alas 12:30 yata. Ayan, naka-headlights. Dapat naka-headlights ka. Para makikita mo may tao kasalubong. Ayan, ang ganda, no? Sa mga first timer, ako parang na-amaze talaga. Excited. Ang sarap. Sulit na sulit yung travel pag pumunta ka dito sa lugar na ito. Dahil pag walang fogs na ito, is makikita mo yung mga views, yung mga kahoy, yung mga bundok. Ang ganda. Pag-greeny. At saka kapag summer naman, pag ganito naman siya. Is ito naman kikita mo, ayan sa dulo na yan. Ito yung sa likod namin, nung nagpag-pictures kami, ito yung makikita namin. Ito yung makikita nyo. Wala ka nang pagkikitang puno. Sa previous Munar travels namin, is makikita mo itong buong talaga, buong buo. Yung sa kabila nun, may bundok pa yan. Pero ngayon, wala ka nang makikitang bundok. So, ngayon, nandito kami sa isang tourist spot. Makikita nyo, wala pa siyang fogs ba? Pero, darating yan. Nakikita mo yung whites is coming on yan. Yan siya. Yan yung previous videos ko na meron ganito. Tsaka napaka-crowded noon dahil summer. Tsaka holidays din siya. Kaya, ang daming tao noon. Pero ngayon, medyo maaliwalas. Walang masyadong tao. Walang masyadong sasakyan. Hindi siya crowded. Kaya, sobrang ganda. Alam mo, anong tawag yan? Isa siyang green tea. Yung green tea na yan is lagi namin iniinom araw-araw.
At ito din yun,